Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon, kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Naniniwala din na sampal sa mga mambabatas ang muling pagkonsidera na umanib sa ICC dahil ang Kongreso kilala sa inyo dyan sa Senado at dito sa Kamara na nagsasagawa rin ng kaliwat kanan ng mga investigasyon. Samot-saring mga investigasyon, mapakontrobersyal, malaki, maliit, in aid of legislation. Kayo po talagang isa rin sa mga nanguna sa investigasyon doon sa toniladang illegal na droga, yung patayan na involve yung mga politiko. Hindi, kumbaga dito sa pagkukonsidera sa ICC, ikaw mismo ay maamin ka ba na parang sagpa sa inyo or sampal sa inyo pag ikukonsidera itong resolusyon na ito, Senador? Ang tawagan na sa Bisaya, Admar, ang Supreme Court ay parang kung right-handed ang Supreme Court, no? Hindi siya sinampal ng kanang kamay, kundi sinampal ng kaliwang kamay. This is a very insulting on the part of the Supreme Court. Para bang sinasabi ng Kamara na kayong Supreme Court, wala kayong ginagawa, wala kayong mga inutil kayo, kaya papasukin na lang namin yung ICC para mabigyan kuno ng hustisya yung mga 20,000 na namatay. Sige, dagdagan nyo pa. Isama pa nyo yung namatay sa COVID. Pero ito, Senador, opo, yung mga classmate nyo po sa 18th at ngayon 19th Congress, magkakaiba ba yung set? At nagtataka kayo siguro for sure na nung 18th Congress, hindi naman ito umusad, maliban na yung nabanggit mo nga kamatayan black. Pero bakit ngayon lang? Na ngayon lang nila sinabing pag-aaralan. Noong 18th at 19th, halos yata magkakapareho lang po yung mukha na yung set of congressmen and senador po. Well, as I've said, Admar, the political situation of the country is very fluid. Pwede magbago. Magbago yan, depende no, sa takbo ng politika. Pero do not expect it from us, no? Kami magbabago anytime because tayo may mga prinsipyo. Yung prinsipyo tayong pinaglalaban dito, hindi tayo mga paling-paling na politiko na kung makalamang, kung saan ang agos ng tubig ay pasabay na lang, hindi na tatayo sa kanyang pinaniniwalaang pinanindigang prinsipyo. Hindi po tayo ganoon. We stick to what is right and what is supposed to be done. Admar, asahan nyo yan. Pero yung mga kasamahan ko, as I've said, I cannot speak for and in behalf of them because we are 24 independent republics. Pero umaasa ako na itong aking mga kasamahan ay mga malalim ang pag-iisip at asahan natin na lalabas at lalabas yung kanilang pagmamahal ng ating bayan pagdating sa mga ganitong klaseng usapin, lalong-lalo na sa soberenya ng ating bansa. Ay sigurado akong hindi nila ito there's no substitute for sovereignty. Hindi nila ito i-compromise. Ako yung maasa, Admar, knowing them. These are brilliant peoples and nationalistic people. Alam ko, sana hindi sila magpapadala sa daloy or agos ng politika. Opo. Senador, nakikita niyo po ba na tugma? Kasi dito, halimbawa, sa issue sa West Philippine Sea, lagi ginigiit, soberanya, dapat yung sovereign rights natin, dapat yun ang patuloy na igalang. Yet, merong ganitong issue na ang Pangulo na mula noon, Pangulong Bongbong Marcos, sinasabi niya na paglabag sa soberanya natin yan, yung panghihimasok ng ICC, medyo matamlay, parang hindi yata tugma. Ganyan din po ba yung nakikita ninyo, Senador? As I've said, ako'y naniniwala, Admar, no? Ako'y naniniwala sa ating Pangulo na hindi yan magbabago yung kanyang stance. Kung meron mang nakikita natin na medyo binibigyan niya ng kunting pagtingin through statement na pag-aaralan, tinitay natin anong yung kalabasan pag-aaralan nila. The President is just being rational about it, no? Wala po siyang ibig sabihin, no? Huwag lang natin pangunahan. O nakita naman talaga natin na yung stand ng President. I am only speaking about my observation about the statement of the President. At hindi kasama dyan yung ibang entities na pinag-usapan natin.
Senator, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ay kung napanood po ninyo yung kanyang programang Gikat sa Masa para sa Masa, sinabi po niya na kung sakali man na itutuloy talaga yung planong pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte, although tinanggi ito ng liderato ng Kamara at maging ang Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ng dating Pangulo, mapapwersa siya o mapipilitan siya na tumakbo sa susunod na eleksyon. Ano ho ba masasabi po ninyo doon? Hallelujah! That would be fun. Very, very a great fun yan on the part of us, no? Napakalaking development. Mas maganda yan. I am very supportive of that idea. At in fact, hikayatin ko talaga Pangulo na tumakbo kasi yung ganitong panahon na tayo'y kinakawawa na. You have to be, you have to rise up and tingnan natin kung ano yung tingnan lang natin. Kailangan ready tayo. Dahil hindi po pwedeng hahayaan na lang natin na tayo'y mawalaghiyain ng mga kung sino-sino mga tao dyan. At nakapag-usap na ho ba kayo ni dati Pangulong Duterte, Senator, hinggil nga dito sa plano ng pagbabalik sa ICC? Hindi pa, Admar, dahil busy kami dito sa IPPF noon, nakakatapos pala. Very taxing yung papel namin dito. Being the host, hindi pa ako nakauwi at hindi pa kapag-usap. Senator, si Jade po ito. Tungkol naman po dito sa amnestia, sa pagbibigay nga ng amnestia doon sa mga rebelde, ano naman ho ang yung masasabi? Well, if they're, sinong rebelde yan? Yung NPA? Halo po sir, halo po yung CPP, Halo. NPA, MNLF, mga dating Moro Rebel at yung sa Alex Bongkayo Brigade. Pero yung mga heinous crime, may mga nakasaad naman doon, hindi saklaw ng naturang amnestia. Ganito rin yata, kung di ako nagkakamali, yung amnestia na ibinigay din ni Pangulong Duterte during his administration po. Well, yan ay dumaan sa pag-aaral na it will result to lasting peace dahil nga hindi naman sabi nga, hindi saklaw dyan yung heinous crimes dahil what about the rights of the victims, no? At saka pamilya ng victims ng yung mga heinous crime na yun. Sila rin ay madideprive ng kanilang karapatan. So maganda po yan. Kung yan ay mag-succeed, ay maganda po yan patungo sa ating tuloy-tuloy na katahimikan. Kaya yung paggawa ng batas, resolution at kung ano-ano, trabaho nila yun. So kung ikaw ay tinamaan ng kanyang mga resolution at tinamaan ka doon sa kanilang mga ginagawa, wala kang magagawa doon. Kasi numbers game sa Kongreso. Kung ano ang kanilang desisyon at majority decision, yun po yung kanilang pananinindigan. So na politika, naging personal, kung ano-ano, ayan po yung lumala ng lumala. Nagkapikunan, pinalaki ng mga followers sa social media, ang mga sinasabi ng mga Duterte. Kaya hindi naman matanggap ng Kongreso dahil sila ngayong institusyon ang kanilang pinapangalagaan. At continuous hanggang ngayon ang mga batikos. So hindi ho lumalamig ang sitwasyon sa pagitan ng Kongreso at ng mga Duterte at followers. Yun po yung nakakalungkot. Sa halip na mag-usap na sila, sa halip na mag-unawaan kung ano ang kanilang mga posisyon, lahat namang bagay na papag-usapan. Sana lang talaga mga kaibigan, maging okay din sana sila, para yung mga dilawan magsiiyakan na naman. So, iba ko kung sino kayang third party na pwedeng mamag-itan dyan para maayos. Kasi ngayon, nagpapalitan po ng mga pahayag sa social media at media, painit ng painit yun. Inuulit ko, kung ano ang gagawin ng mga Duterte, hindi naman bibigay ang Kongreso kasi gobyerno yan. Di ba? Maninindigan sila. Kaya nga, ginagawa nila yan. Hindi magkakaroon ng 3 resolution sa Kongreso kung hindi pinaninindigan nila ang kanilang trabaho at kanilang karapatan. So yung mga Duterte naman at mga followers, patuloy pa rin po yung mga sinasabi. So yun yung, sana may mamag-itan. Ewan ko, ang Malacanang naman kasi hindi naman pwedeng makailam sa internal problem sa Congress. Separation of power na respeto nila. Lagay ko meron siguro ibang grupo. Kung sino yan, hindi ko alam. Ako naniwala ako kung merong mamag-itan para sa diwa ng Pasko na magmahalan, magbigayan, mag-unawaan, palagi kung may pag-asa pa, huwag tayong mawala ng pag-asa. Tayo naman at itong channel na ito, huwag kayong aalis dito at magmanatili kayong subscriber, followers ng Mike Abe Opinions at saka MA Pinoy TV na ating pinag-uusapan ito kasi para sa bayan ang lahat. Wala naman tayong personal dito. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.